Good day mga kabikaming, isa sa pinakamahalagang meron tayo during ride ay ang patch kit at ang extra inner tube. Dahil ang pagkabutas ng gulong, ang pangunahing nagiging sira ng bisikleta during ride. Kasama sa patch kit sa pag-repair ng gulong ay ang hand pump. Hindi pwedeng wala kang bitbit na ganito sa ride. Paano kaya kung meron ka na nito? Baka hindi mo na kailangan ito. Ano nga ba ang alternative na ito para sa hand pump? Yan po ang i-unbox natin at i-review natin sa short video na to. Bago ang lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Jesse James Bantilan, Flat Tire Vlogger, at kay Hustler Vibe. Sa mga nice po magpa-shoutout, just comment down below #shoutout, and you can also follow me and message me sa aking Facebook page, Becoming Siklista. Ito ang Cycplus AS2 Pro at Cycplus AS2 Pro Max. Ang mga ito ay electronic tire inflators. Sa palagay ko, ito ay ginawa bilang alternative din sa mga CO2 inflators. Though, napakabilis mag-inflate ng CO2, kailangan mong magpa-refill o bumili na refill pag naubos na. Samantala itong Cycplus inflators ay kailangan mo lang i-recharge. So i-unbox na natin itong Cycplus AS2 Pro at AS2 Pro Max. Instruction manual. Siyempre ito mismo Cycplus AS2 Pro inflator. Napakalit niya. Nasukatin natin. Meron siyang silicone casing. Bakit? Ito kasi ay umiinit kapag nag-inflate. Ang casing kasi nito ay metal na aluminum alloy. Kasama rin sa box ang charging cable na USB-C. Meron din mga adapters o converters. Meron itong Presta o French valve converters, replacement gasket and O-ring. Meron ding ball needle para sa bola. Meron ding extension hose. Gagamitin mo itong extension hose kung ang valve ng iyong inner tube ay resin o plastic na makikita natin sa mga TPU inner tubes. Dahil nga uminit itong inflator, particularly dito sa nozzle, kailangan gamitan mo ng extension hose para hindi lumambot at masira ang resin valve ng TPU inner tube. Naka-TPU ang gulong na MTB ko pero steel pa rin ang valve nito, so hindi ko kailangan gamitan ng extension hose. But I think gagamitin ko pa rin itong extension hose at sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit. At meron din itong splash proof na pouch na nagsasabing hindi pwede mabasa ang inflator na to. Kailangan ilagay mo dito sa pouch kung babaunin mo ito. Buksan naman natin itong Cycplus AS2 Pro Max. So pareho lang sila na laman, except mas malaki itong AS2 Pro Max dahil mas malaki ang battery nito. Ang AS2 Pro ay mayroong battery na 420 mAh while itong AS2 Pro Max has 600 mAh battery. Ibig sabihin lang yan ay mas marami kang ma-inflate with AS2 Pro Max bago malobat compared dito sa AS2 Pro. Also, ayon sa catalog ng Cycplus, itong AS2 Pro Max ay mas mabilis mag-inflate ng about 38% kumpara sa AS2 Pro. Ang charging time nitong AS2 Pro ay 30 minutes lang while itong AS2 Pro Max is 1 hour. Dahil nga, mas malaki ang battery capacity. So mabilis lang ang charging time ng mga ito. Kaya do not charge this overnight para magtagal ang buhay ng battery. So by default, ang nozzle ng tire inflator na ito ay nakadesign para sa French valve o sa Presta. Sa ganito, no? Yan yung default niya. So kung Presta, yung valve ng inner tube nyo o ng tire ninyo, ang gagawin mo lang is luluwagan ito and then babaon mo lang yan, tapos pipindutin mo yung power para mag-inflate siya. Ngayon, there are two ways to convert this nozzle into shredder o para magamit mo sa shredder yung nozzle na ito. One way is gagamitin mo itong filler na ito, tatanggalin mo itong nozzle na ito, i-unscrew mo, and then medyo may tanggalin. Gagawin is babalik ta rin mo. Ayan. Tapos papasok mo ganyan, and then ito ay ipapasok mo dito ayon sa instruction, ano? And then tsaka mo ipapasok dito.
Yan, pwede na siya sa Schrader. Kung ayaw mo naman magbaklas ng nozzle, balik natin sa dati. Medyo matrabaho to eh. Yan, ito yung default niya, no? So here's another way para magamit mo sa Schrader itong Cycle Plus inflator, ay gagamitan mo nitong hose. So i-screw mo lang yung hose dito. Ganyan lang. So gagawin mo, i-screw mo lang ito sa American valve o Schrader valve. And then pipindutin mo na yung power. So ganun lang kadali. Mas gusto ko yatang gumamit nitong hose, kasi kapag wala yung hose at ginamitan mo nitong pillar, yung kaninang unang method, gagawin mo, i-press mo pa rin na madiin dun sa valve para ma-inflate. Pag di mo pinress na madiin, medyo sisingaw siya. Mas madali mag-pump kung gagamitan mo ng hose. Nga pala, kung gagamit kayo ng hose tapos ang valve ninyo ay Presta o French valve, ito kasing hose na ito, ang default niya ay Schrader. Meron ditong converter na kasama dito sa package. Itim na converter na to, i-screw mo lang dito, pitan lang, and then pwede mo na magamit sa French valve. So deflate natin ang mga gulong nitong aking gravel bike at tignan natin kung gaano ito kabilis mag-inflate ng 700/38C tire. Ayon sa catalog ng AS2 Pro, ang 29/2.2 ay kaya nitong inflate ng 50 PSI in 60 seconds. I-long press natin ang power button to power on, at ang power off nito ay long press din ng power button. Actually, hindi mo ito kailangang pindutin para mamatay, dahil after 1 minute na walang activity, ito ay kusang mamamatay. I-pump natin itong front tire. Dahil ito ay Schrader valve, inilagay ko itong hose para ma-convert sa Schrader ang nozzle. Again, mas gusto ko na ganito yung pag-convert kaysa nun sa tatanggalin ko pa yung nozzle at babalik na rin ko yung gasket at ilalagay ko pa yung brass pillar. Masyado matrabaho. Itong 2 buttons sa ibaba ng power button ay adjustment buttons ng PSI. So i-set natin sa 25 PSI itong inflator. Dahil 700/38C lang ang gulong nito at nakaset pa sa lower PSI, inaasahan ko na mas mabilis pa sa 60 seconds ang pag-inflate nito. Parasan natin. Short press the power button to pump. So 27 seconds lang ang 25 PSI sa 700/38C. Siguro kung AS2 Pro Max ang gamit ko, baka abutin lang ito ng 20 seconds. Ito namang likod, dahil Presta o French valve itong aking rear tire, pwedeng tanggalin ko na lang itong hose at direkta na yung pag-pump natin. Or ikabit natin itong French valve converter sa nozzle ng hose, pwede rin yun. Pero mas gusto kong gamitan ng hose para hindi ko na kailangan mag-press down. Kailangan ko lang i-screw itong nozzle sa valve. So 25 PSI din ang ilalagay natin dito sa likod. So again, to pump, short press lang sa power button. Ito ang magandang advantage ng Cycle Plus AS2 Pro at AS2 Pro Max. Meron na itong built-in tire pressure gauge na pwede mong i-preset. Kung gusto mong 25 PSI lang, iset mo lang sa 25 PSI. Hindi na lalagpas sa 25 PSI ang ilalagay niya. Pag na-reach na yung 25 PSI, titigil na siya sa pagbomba. So kung gusto pa nating dagdagan ng hangin, dahil for example, gusto ko pala ng 30 PSI, iset lang natin sa 30 PSI itong inflator. Then ipump uli natin. It will just add 5 PSI to make it 30 PSI. Then stop na siya uli. Nasukat na niya kanina yung 25 PSI. So hindi na niya kailangang magbomba pa ng another 25 PSI. Dadagdagan na lang niya ng 5 PSI to make it 30 PSI.
which means you can also use this device to measure tire pressure. Try natin sa iba ko pang gulong. Ayan, ngayon ko lang nalaman ang tire pressure ng gulong ko sa MTB. Yung floor pump ko kasi wala namang tire pressure gauge. So 24 PSI pa lang ang aking rear tire. Sa chart nitong Cycplus AS2 Pro ay kaya mag-pump ng 29/2.2 at 50 PSI and 3 times when fully charged. Sa palay ko, itong aking 700/38C tire at 25 PSI ay kaya niyang i-pump ng more than 6 times bago malobat. Yung namang AS2 Pro Max, ang estimate ko ay kaya ang 10 times or more itong 700/38C at 25 PSI kung fully charged. Dahil nga, mas malaki yung battery capacity ng AS2 Pro Max. Ayon din sa Cycplus, itong AS2 Pro Max ay mas mabilis kumpara sa AS2 Pro sa pag-pump ng gulong. So tignan natin kung totoo yan. So totoo nga, mas mabilis nga itong AS2 Pro Max kumpara sa AS2 Pro. Maganda itong electronic tire inflator dahil hindi ka mapapagod sa pag-pump ng gulong mo kung mabubutasan ka during long ride. Mahirap yung laspag ka na nga tapos magbobomba ka pa ng gulong baka hindi ka na makarating sa pupuntahan mo. Sand pump, bomba, piga. Bomba, piga, bomba, piga. Tatansyahin na lang kung ilang PSI. Dito sa Cycplus inflators, iset mo lang kung ilang PSI ang gusto mo, then pindot lang at ilang sandali lang, inflated na ang gulong mo. So sa long ride, makakatipid ka sa energy kung meron ka nito. Lalo na kung sumasali ka sa mga events like ODAX o gravel race, na minsan naabot ng 8 hours or more ang karera. Malaking bagay kung sa pagpadyak mo lang magagamit ang energy mo at hindi sa pagpump at pagpiga ng gulong. Kahit itong Cycplus AS2 Pro Max na mas malaki is still small enough para magkasya sa back pocket ng aking jersey. Kahit pa isama mo itong AS2 Pro, kasya pa rin. So kung gusto niyo bumili ng Cycplus AS2 Pro at AS2 Pro Max, i-click nyo na lang po ang link sa description below. Yan po mismo ang official website ng Cycplus. Maliban pa sa tire electronic inflators, ang Cycplus ay meron ding mga high quality GPS bike computers at bike trainers. At kung gusto niyo maka-avail ng 5% discount, gamitin nyo na lang po ang coupon code na KABICOMING. Again, coupon code KABICOMING. So hanggang dito na lamang po. Kung meron kayong mga tanungan o ano pa man, mag-comment na lang po kayo sa ibaba. This is Becoming Cyclista. Please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thank you for watching.